Sa huling part ng ating kwento ay nakarating na si Yuri at ang babae sa pinakamalaking kasino sa imperyo. Sa sobrang lawak ng kasino ay aakalahin na ang lahat ng dumalo dito ay dumalo sa isang party. Sa pagpapatuloy ay nagsaad ang mangangasiwa sa dalawa na dahil dumating raw silang magkasama, ay maaari lang nilang sabihin kung gusto ba nilang dalawa ng mas pribadong silid. Pero makikita lang itong si Yuri na habang tumingin-tingin siya sa buong paligid ay malalim ang kanyang iniisip. Napansin din niya na sa kanilang likod ay mayroong isang individual na kanina pa nakabantay sa kanya. At nagulat ang mangangasiwa maging ang kasama ni Yuri na babae nang sinaad ng ating bida na maaari na raw niya silang ihatid kung saan ang pribadong silid. Sa sandaling narinig ng lalaki na kanina pa nakamasid kay Yuri na gusto ng ating bida na pumunta sa isang pribadong silid ay naging seryoso ang kanyang tingin dito. At habang naglakad na sila Yuri papunta sa pribadong silid ay mapapansin na sumunod sa kanila ang lalaki. Nang nakapasok na sila Yuri at ang babae sa loob ng silid ay maririnig ang boses ng babae na kanyang tinanong si Yuri na kung ano raw bang meron, dahil inaakala niya na walang interes sa kanya ang prinsipe. Mayroon din daw palang tapang ang prinsipe para gawin niya ang ganoon na bagay. Sumagot si Yuri sa babae na mayroon lang siyang naisip kung ano ang dapat na paggamitan nitong silid. Wika din ni Yuri na sinasabi nila na isa itong pribadong silid pero ang buong paligid ay punong-puno ng mga kagamitan para sa pagmamasid. Ngunit nabigla ang lalaki dahil hindi niya napansin na nasa kanyang harapan na pala si Yuri na seryoso siyang tiningnan. Kaya napasigaw itong lalaki dahil agad siyang kinuwelyohan ni Yuri. At kasunod nito ay itinapon ni Yuri ang lalaki papunta sa loob ng silid, na ikinabigla naman ng babae ang biglaan na mga pangyayari. Ang lalaki pala na kanina pa nakamasid sa ating bida ay walang iba kung hindi itong si Dale. Seryoso pang sinaad sa kanya ni Yuri na muli na naman daw silang dalawang nagkita. Hindi raw talaga niya alam kung ano raw ba talaga ang kanyang binabalak, pero ang mabuti pa ay magsalita na si Dale kung bakit niya ito ginagawa. Kasunod nito ay nagpapalabas ng nakakakilabot na enerhiya sa kanyang katawan si Yuri na kanyang hinanda ang kanyang kamao. Wika pa niya kay Dale na ang dahilan lang raw kung bakit gusto niyang malaman kung ano ang totoo ay wala siya sa magandang mood sa mga oras na ito. Doon ay nanginginig ang buong katawan ni Dale na kanyang tinanong ang ating bida na kailan pa raw ba niya nalaman na kanina pa siya nakasunod. Sumagot si Yuri kay Dale na hindi na mahalaga kung kailan niya nalaman, basta ang importante ay sabihin niya kung ano ang totoo. Halos hindi naman makapagsalita si Dale sa sobrang takot nang itinutok sa kanya ni Yuri ang punyal. Kaya isiniwalat na ni Dale kung ano ang totoo. Ang nag-utos raw sa kanya para gawin ang lahat ng ito ay ang kanilang presidente. Sa isiniwalat ni Dale ay nagtataka si Yuri na nagtanong kay Dale na kung sino naman ang presidente ang kanyang tinutukoy. Sumagot si Dale na siya ay si Gante Bakbar ang presidente ng Briol Alumni Association. Nang narinig ni Yuri ang pangalan ng presidente ng Alumni Association ay masyado siyang nabigla at kanya itong naalala dahil ang tao lang naman na yun ay isa sa mga nagtraidor sa kanya sa nakaraan niya na buhay. Dahil dito ay nagtanong si Yuri kay Dale na ang ibig raw bang sabihin nito ay ang tao na yun ang nag-utos. Iniisip din ni Yuri na napapadalas na raw ang kanyang narinig sa mga pamilyar na pangalan na ito noong nakaraang araw. Ayon naman ni Dale sa ating bida na sa totoo lang parang sumusunod lang din si Gante sa utos ng iba. Nagsalita naman ang babae na mayroon raw pinagkakaabalahan si Gante nitong mga nakaraang araw, sa tingin din niya na ang taong palagi niyang kausap ay ang tao na nagbigay sa kanya ng utos. Dahil dito ay naging malalim ang iniisip ni Yuri na kanyang natanong sa sarili na kung hindi raw ba si Gante mismo ang pasimuno nito, o ginagamit lang siya, o baka mayroon pang masamang nangyari. Inaakala raw talaga niya simula noong nagkaayos na sila ni Gante ay magiging maayos na ang kanyang buhay. Sa nakita niya ngayon ay mukhang hindi talaga nagbabago ang likas na pagkatao at kapalaran ng isang tao. At nagulat si Dale dahil bigla na lang tumayo si Yuri na kanyang inutusan si Dale na pangunahan niya ang daanan. Dahil sa mga oras na ito ay kanyang pupuntahan kung nasaan ngayon si Gante. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sila Yuri sa isang madilim na kastilyo kung saan nandito si Gante. Habang hindi maalis ang tingin ni Yuri sa labas ng kastilyo ay tinanong niya si Dale na kung ito na raw ba ang lugar na kanyang tinutukoy. Sumagot si Dale ng oo, ito na ang lugar kung nasaan si Gante. At naging seryoso si Yuri dahil pakiramdam niya ay mayroong mali dito. Ang kanya raw nararamdaman na enerhiya sa buong kastilyo ay medyo kakaiba.
na tila ba mayroong nakapangingilabot na aura na bumabalot sa buong mansyon. At nagtataka si Dale dahil binigyan siya ng utos ni Yuri na umatras muna siya ng sandali. Kasunod nito ay dinaluyan ni Yuri ng kanyang mana ang isa niyang paa. At sabay kanyang sinipa ng sobrang lakas ang pintuan ng kastilyo, na ikinagulat naman ni Dale ang ginawa ng ating bida. Nang nakapasok na sila sa loob ay sinisigaw ni Yuri ang pangalan ni Gante dahil nandito na raw sila. Makikita itong si Gante nang ngumiti dahil ang naririnig raw niyang boses ngayon ay parang pamilyar, marahil raw ba na si Prinsipe Yuri na ang dumating. Nang nasa harapan na si Yuri ni Gante ay laking gulat niya dahil ang presidente ng Alumni Association ay parang wala na sa sariling katinoan, na tila ba isa na siyang bangag dahil sa kakagamit ng droga. Si Dale nang kanyang nakita ang kanilang presidente sa Alumni Association ay hindi siya makapaniwala. Samantalang si Yuri ay agad niyang nalaman na lugmok na sa droga si Gante. Doon ay ipinakita ni Gante kung paano niya nilantakan ang droga sa harapan ni Yuri. Naisip din ni Yuri habang hindi maalis ang kanyang tingin sa bangag na si Gante na ayon daw sa kanyang paghusga sa mga sintomas ay parang matagal na itong nangyayari, ginagamit lang raw ba nila ito upang mang-blackmail. Pinuri din ni Gante si Dale dahil nagawa niya ang kanyang trabaho na papuntahin dito si Yuri. Kaya bilang gantimpala ay makakakuha na siya ng maraming droga. Nagtanong din si Yuri kay Gante na kaya raw ba niya ito nagawa na ipagkanulo siya ay para sa kapalit na droga. Sumagot si Gante ng oo, kaya malaki talaga ang kanyang utang na loob sa prinsipe. Doon ay itinutok ni Gante ang kanyang espada sa ating bida, kanya raw pababagsakin ang prinsipe upang makakuha na siya ng maraming droga. Dahil dito ay hinanda na ni Yuri ang kanyang kamao na binabalutan ng maraming mana. Kinakailangan raw na bigyan niya ng malakas na suntok si Gante upang ito ay magtanda. Kasunod nito ay buong-buo na tinamaan ng malakas na suntok ni Yuri ang sikmura ni Gante, dahilan upang magkaroon ng malakas na pagsabog ang buong mansyon, maging ang mga tao sa labas ay nagulat nang sumambulat sa buong mansyon ang malakas na pagsabog, at dahil sa pangyayari na ito ay mabilis na kumalat ang balita kung ano ang ginawa ni Yuri sa pamamagitan ng mga nakasaksi sa gabing nangyari ang insidente. Matapos mapabagsak ni Yuri si Gante ay agad niya itong dinala sa mga priest ng imperyo. Ang mga priest ng kanilang napansin ang itim na buhok ni Yuri ay napapatanong sila na kung ito raw ba ay prinsipe ng Briol. Doon ay ipinaliwanag ni Yuri kung ano ang nangyari kay Gante. Ang tao raw na ito ay dapat nilang gamutin dahil isa na siyang adik sa droga. Sa madaling salita siya ay bangag na wala na sa sariling katinoan. Sa pangyayari ay naibalita sa buong imperyo na ang prinsipe ng Briol mismo ang nagdala sa isang kaibigang adik na sa droga sa klinik ng imperyo. Ito ay mabilis na kumalat na para bang apoy sa tuyong damo. Nagsimula din maglabasan araw-araw ang mga pahayagan ng mga artikulo tungkol sa ginawa ni Yuri. Lumipat naman ang eksena sa templo ng imperyo. Doon ay makikita si Prinsesa Sebila na kanyang binasa ang artikulo patungkol sa nagawa ni Yuri dito sa imperyo. Tinanong din ni Prinsesa Sebila ang kanyang kausap na ang ibig raw ba niyang sabihin na gusto niya na ayusin ang pagpupulong nilang dalawa ni Yuri. Ang tao pala na kausap ni Prinsesa Sebila ay ang high priest ng templo na si Vlad. Wika pa niya sa prinsesa na taus-puso raw talaga siyang umaasa na matanggap ang tulong ng prinsipe. Nagsalita naman sa kanya si Prinsesa Sebila na kanina ay iniisip niya kung ano ang gustong pag-usapan nilang dalawa ng high priest. Pero ngayon ay kanya nang naiintindihan kung bakit siya ang pinatawag sa halip ang kanyang kapatid. Doon ay kumikinang ang high priest dahil kaya raw niya pinatawag si Prinsesa Sebila dahil siya ang kasintahan ng prinsipe ng Briol. Humingi ng paumanhin si Prinsesa Sebila sa high priest dahil hindi totoo ang mga usap-usapan na silang dalawa ni Yuri ay magkasintahan, dahil ang totoo nagpapanggap lang sila na magkasintahan. Nang nalaman ng high priest na hindi pala totoo na magkasintahan sila Yuri at Prinsesa Sebila ay masyado siyang nabigla. Tanong pa ni Prinsesa Sebila sa high priest na kung ano raw ba ang ibang dahilan kung bakit siya pinatawag dito. Wika naman ng high priest na gaya raw sa mga nabalitaan ni Prinsesa Sebila na ang droga ay kumalat na sa buong imperyo. Hindi lang ito laganap sa mga eskinita, patok din ito maging sa mga hanay ng Maharlika. At ang kanyang problema ay ang mga Maharlika ay hindi pumupunta sa mga klinik. Sabay masaya na itinuro ng high priest si Prinsesa Sebila, na ikinagulat naman ng dalaga kung ano ba ang binabalak ng high priest. Ipinaliwanag ng high priest kay Prinsesa Sebila na kahapon ay niligtas ni Prinsipe Yuri ang kanyang kaibigan na bangag. Kaya isa itong malaking pagkakataong ibinigay ng langit,
Isang pagkakataon para makalikha ng kapaligirang magiging panatag ang mga maharlika papunta sa mga klinik, samantalang si Prinsesa Sibila na nakikinig sa High Priest ay hindi niya mapigilan na matawa. Doon ay tinanong ni Prinsesa Sibila ang High Priest na ang gusto raw ba niyang mangyari na kausapin niya si Yuri upang i-promote ang kanilang klinik para sa mga adik, na pinasangayunan naman ng High Priest ang tanong ni Prinsesa Sibila, at maaari din na sabihin sa kanya ni Prinsesa Sibila kung ano ang mga gusto ni Prinsipe Yuri. Ngumiti si Prinsesa Sibila na kanyang pinahinahon ng High Priest, huwag na raw niyang alalahanin kung ano-ano ang mga gusto ni Prinsipe Yuri. Namumula din ang mukha ni Prinsesa Sibila na kanyang pinaalam sa High Priest na si Prinsipe Yuri ay ang tipo ng taong nagpapahalaga sa mga walang saysay na pormalidad. Kanya raw pinapangako na siya na ang bahala na mag-aayos sa pagkikita nilang dalawa ng High Priest at ni Yuri, at sapat na din para kay Yuri ang maging tapat ang High Priest. Nagulat naman si Prinsesa Sibila nang tinanong siya ng High Priest na parang malaki raw ang pinagbago ng prinsesa. Ngayon ay naging malinaw na ang kanyang ekspresyon kumpara noong nasa banal na kaharian pa siya. Sa sinabi ng High Priest ay ngumiti ang dalaga na kanyang iniisip si Yuri. Paliwanag pa niya sa High Priest na ganito raw talaga ang mga nangyari matapos nilang makilala si Yuri, maging ang High Priest ay ganoon din ang mangyayari kapag kanya nang makilala si Yuri. Hinawakan din ng dalaga ng mahigpit ang kanyang mga kamay, sabay tumingin siya sa kalangitan dahil pakiramdam niya ay namimiss na niya ang tao na yun, ang tao na hindi niya totoong kasintahan. Sa kabilang banda, dito ay makikita si Yuri na nakasuot na ng kanyang damit pang prinsipe upang makipagkita kay Prinsipe Ragna, at sa kanyang likod ay nakasunod sa kanya si Laurent at Jared.